Genshin Impact Traveler Cake for today's video. Hello mga kadeli! Kung mapapansin nyo, maraming beses na akong nakapag-post ng team ng cake na to. And more on pang bento cake size yung ginagawa ko. Pero this time may umorder ng pang regular size, kaya tara gawin natin. Ang size pala ng cake ay 7x4. Then yung size ng cake board ay 10 inches round. First coat ko sa cake ay crumb coat. Mahalaga talaga na nagka-crumb coat ng cake para yung mga crumbs ng cake hindi sumama sa final icing. Pang second coating ko naman ay light blue icing kasi papatungan ko ng dark blue icing yung pang third coating. Sa pang third coating, hindi ko lalagyan lahat ng dark color yung buong body ng cake dahil lalagyan natin ng ombre effect yung sides and yung top. Sa reference kasi na sinend ni customer, ganun yung nakita kong design. May pa ombre or shadow effect kaya light blue color lang yung kinover natin sa second coating. Para kapag in-scrape natin ng todo, lalabas yung kulay ng light blue. Para ma-achieve pala yung color ng Genshin Impact, gagamit kayo ng blue and violet food color. Then tantiometer lang sa pagmix pero more on violet ang magagamit nyo na food color. Kasi para mangibabaw yung color ng violet sa blue. So dun lang iikot yung kulay ng design ng cake. Then kung mapapansin nyo, nag-drawing na pala ako dyan ng half moon. Ang gamit ko dyan pan-drawing ay buttercream. Pwede rin namang whipped cream pero mas matagal kasi mag-fade or kumupas kapag buttercream. Ang whipped cream kasi mabilis makupasan lalo na kung dark color yung body ng cake. May tendency kasi na yung moon pwedeng maging color ng body ng cake. Or else magdo-double toning na lang kayo. Maganda rin naman mag-double toning kasi sa first tone muna kukupas yung dark color bago mapunta sa second tone. Yung color pala ng moon ay light yellow. So now nililinis ko na yung sides ng cake using tissue para na malinis o maganda tignan. And now naglalagay na ako ng diamond or shimmering effect. Ang gamit ko lang din dyan ay light yellow buttercream. Then ini-scrape ko lang using acetate scraper para kuminis naman tignan. Sa lahat ng scraper, maganda talaga gamitin yung acetate scraper. Kasi very flexible dahil manipis and kaya rin i-customize lalo na sa pinakamaliit na scraper. Very useful yung acetate scraper lalo na sa mga mahilig mag-drawing sa cake. Kasi kaya niyang i-scrape kahit yung pinaka-small details. Then mapapakinis mo talaga yung details. So now, naglalagay na ako ng design sa border using flower piping tip. Hindi ko nga lang kabisado kung anong number ng tip na yan. Basta i-search nyo lang flower piping tip, lalabas na yon. Gandang-ganda nga ako sa design na to, kaya siguro marami nagpapagawa ng team na to. And now, gumagawa na ako ng icing using spoon. Instead na reset ang ilagay ko, mismong flower icing na yung ilalagay ko. Ang gamit ko lang din dyan ay flower piping tip. Kung mapapansin nyo, sa kutsara ako nagpa-pipe ng flower icing kasi hindi ko makita kung saan ko natabi yung flower nails ko. Pero dahil kailangan natin madiskartehan, kaya yan na lang yung ginamit ko. Struggle lang pero at least nakagawa naman ng maganda, diba? At dito nga sa pink flower icing, hindi ko nga napansin na malaki pala yung nagawa ko. Natamaan tuloy yung dedication kaya binawasan ko na lang yung flower. And in-scrape ko yung 2 letters para ayusin ulit. Since nasira na, huwag kayong mangangamba pag nangyari yan. Flexible naman ang ating acetate scraper. And hindi naman niya mapapansin kasi overall maganda naman yung gawa natin sa cake and mapapatungan naman yan ng dedication. And now, nagpa-pipe naman ako ng number 366 piping tip. And lastly, naglalagay na lang ako ng final design sa border sa baba ng cake using small round tip and reset piping tip. And syempre, hindi mawawala ang DJerlicious logo. Ito na ang finished product. Thank you so much for watching. Babu!